God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. Well, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. Well, God is good. Well, God is good all the time. If you're walking through that valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, for my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat and welcome po sa ating online midweek service. Kami po ay nagagalak at kayo po ay kasama po namin upang mapagbulay-bulay ng salita ng Diyos sa gabing ito. And let us take this great opportunity, mga kapatid, to tag our friends, our relatives, mga kakilala natin, no, para po sila din po ay makapakinig ng salita ng Diyos na kanyang ihahayag sa gabing ito. So with that, bago po tayo mag-umpisa, inaanyayahan ko po ang lahat na pumikit at tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na ipinagkaloob mo po sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa inyong pagsama sa amin sa gawaing ito. Dalangin namin, O Diyos, na buksan ang aming mga puso, ang aming mga isip, nang sa gayon ay malaya po namin matanggap anuman po ang naisang matanggap namin sa gabing ito. At nawa, Panginoon, maisa puso, maisa isip at maisa gawa namin ang inyong salita sa aming paglakad, sa aming buhay pananampalataya. Nitiwala po namin ang gawain ito sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, kung meron po kayong Biblia, makibasa po kayo sa akin sa ating text ngayong gabi na matatagpuan po sa Daniel chapter 3 verses 16 to 18. Ako po ay ginamit ko pong version dito is the Message version. In verse 16, ang sabi po niya dito, Shadrach, Meshach, and Abednego answered King Nebuchadnezzar. Sabi nila, your threat means nothing to us. In verse 17, if you throw us in the fire, the God we serve can rescue us from your roaring furnace and anything else you might cook up, O King. In verse 18, but even if he doesn't, it wouldn't make a bit of difference, O King. We still wouldn't serve your gods or worship the golden statue you set up. So praise God po for His word for tonight. And actually, kung titignan po natin, itong scene na po ito, I believe most of us po, no, familiar na tayo sa text na ito, no?
sa scenario na ito sa Old Testament. But you know what? Very common siya, pero I believe it is and will always be powerful. No? Dahil dito po makikita natin kung paano po talaga pinaglaban ng nina Shadrach, Meshach, and Abednego nitong mga Hebrew men na ito, yung kanila pong pananampalataya, yung kanilang prinsipyo sa buhay, no? So, kung titignan po natin, before po mangyari itong scene na ito, no, itong si King Nebuchadnezzar, siya po ay nagpagawa ng isang napakalaking golden image. At iniutos niya sa lahat na kapag at his signal, ano po ang gagawin po ng lahat ng tao na nakapalibot doon is yuyuko, luluhod at sasamba doon sa golden image. However, that time na nag-signal na itong si King Nebuchadnezzar, dahil siya po ang hari at that time, no? At nung nag-signal siya na sasamba, luluhod at yuyuko ang lahat ng taong naroroon, mayroon pong tatlo na nakatayo. At ito po sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Itong tatlo pong ito, they happen to be friends with Daniel. No? And kilala naman po natin si Daniel when it comes to his faith sa Panginoon. So sila po ay hindi yumuko, hindi sila sumamba doon sa Diyos-Diyosan na ipinatayo ni King Nebuchadnezzar. That is why etong si King bilang hari, nagalit siya. No? He became furious sa mga taong ito, sa tatlong taong ito, na hindi lumukod at hindi sumamba sa pinagawa niyang golden image. Now, dito po makikita natin kung gaano po nila talaga ipinaglaban, kung gaano talaga sila nag-stand firm sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At alam niyo po ba na personally, ito po ay isa sa mga favorite scenes ko sa Bible. Dahil dito po ipinapakita kung anong klaseng buhay dapat yung pinoportray natin bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. So they have fought for their faith. They have fought for their faith and their principles in life, and that is not to bow down to idols or to worship other gods before God, before their true God. Amen po ba? So dito po humarap sila sa isang sitwasyon na kung saan ang buhay nila ang magiging kapalit. Dahil that time na hindi po sila lumuhod at lumuhod sa golden image na yon, sila po ay ipapatapon sa nagniningas na apoy. Ito nagniningas na apoy na ito, it was described na kahit hindi ka pa man nakakalapit doon sa furnace, doon sa apoy is nasusunog ka na. Ganon po katindi yung init. Ganon din po katindi yung init ng sitwasyon na kakaharapin ng 3 Hebrew men na ito dahil sa kanilang ginawa. But still, no, ganito pa rin yung kanilang naging principle at ganito pa rin yung naging respond nila kay King Nebuchadnezzar. So it is very important at very inspiring sa atin sa panahon natin ngayon bilang mga believers, bilang mga followers of Christ, na dapat maging ganito din po yung klase ng prinsipyo natin pagdating po sa ating pananampalataya sa Panginoon. And alam niyo po ba na they stayed true to the Word of God. Dahil kilala po nila ang Diyos na kanilang sinasamba, na natili po sila sa kung ano yung pinananampalatayanan nila. Amen? They withstood the world's pressure and refused compromise. Ginawa man ng lahat, yumuko man ang lahat sa idol na yon. They worship man ng lahat yung golden image na yon, but still they refuse to compromise their faith. Amen. At etong tatlong ito, may pinakita silang tatlong attitude na talagang makakatulong din sa atin para din po tayo ay lumakad ng ganito sa ating buhay pananampalataya. They were unbending. Ibig sabihin po noon, anuman ang kalalabasan nung naging decision nila, nung ginawa nila, they were still unbending. Ibig sabihin, hindi po sila yumuko, hindi sila lumuhod sa idol na ipinapasamba ng king. No? They were unyielding and they were uncompromising.
Hindi po sila tumulad kahit na ginagawa ng lahat, kahit ginawa ng lahat, dahil ito po ay hindi kalooban ng Diyos at hindi po ito naayon sa kautusan ng Panginoon. Alam nila kung ano ang utos ng Diyos, and that is not to worship other gods before Him. Amen? So sa panahon natin ngayon, no, sa ating henerasyon, talamak po sa mundong ating ginagalawan itong tinatawag na compromising, especially yung faith natin. When we talk about our faith, our principles in life, minsan may ang mga Kristiyano din, no, minsan nakikilahok din tayo sa ganitong sistema ng mundo na they involve themselves in compromising their faith sa Panginoon and their principles in life. At ang nakakalungkot, minsan madali lang din nating ipagpalit yung ating pong pananampalataya. Minsan madali nating ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay sa ating buhay, sa mga bagay na i-offer ng mundo, diba? Sa mga circumstances, sa mga situations na i-offer ng mundo. But you know what? It is a reminder for us, mga kapatid. It's high time for us na magkaroon din po tayo ng ganitong klaseng faith kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego. And that is not to compromise. No? So, sabi po dito, if we want to live a life that is victorious, ang susi po pala para daw po tayo ay mamuhay victoriously is to live without compromising our faith. No? Sabi po ni Kenneth Copeland, uncompromising faith is the key to walking in the blessing of God in the midst of an increasingly sin-darkened world. So living with uncompromising faith, mga kapatid, is the key to living in victory. If we want to become victorious in Christ, let us live a life with an uncompromising faith. So for tonight, ang theme po ng ating pag-aaralan is entitled Living an Uncompromising Faith in a Compromising World. So ano nga ba itong ibig sabihin ng uncompromising faith? Uncompromising faith means believing and acting on God's word no matter what the circumstances. Ulitin ko po, it is believing and acting. So pag sinabi po nating uncompromising faith, you do not just believe, but you act on God's word. Ginagawa, meron po tayong gagawin doon po sa pinaniniwalaan natin, doon po sa pinananampalatayanan natin. Kagaya po ni Shadrach, Meshach, and Abednego, they believed in God's word. Alam nila ang salita ng Panginoon, pero hindi po nagtapos doon. Bakit po? Meron pong ginawa itong tatlong ito. No? Alam nila ang salita ng Diyos na huwag tayong sasamba, huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ito po ay kautusan ng Panginoon, and they believed in that because they believe in God. But hindi lamang po doon nagtapos ang lahat. They acted on it. Dahil alam nila na hindi kalooban ng Diyos na tayo ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano po ang ginawa nila? They refused to compromise their faith. Kahit na ang kapalit man ay ang buhay nila. Amen? So, ang ginawa po nila, they stood still, they did not bend, they did not worship the false idol. Amen? So, ngayong gabi po, ito po yung reminder sa atin na bilang mga mananampalataya, totoong mananampalataya ng Panginoon, dapat ganito din po yung ating maging kind of faith sa buhay. Amen? So, for our proposition, make a quality decision to walk in uncompromising faith in God's Word. It is a reminder for us to always make a quality decision. Kagaya ng ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego. They made a quality decision na kahit anumang mangyari, they wouldn't worship the false idol. No? And they walk in uncompromising faith in God's Word. Amen po ba? Bakit? If you stick to it, di ba, kapag ginawa po natin ito, God will show up for you when all the world seems to be against you.
He will show up for you. No, paparana sa iyo ang Panginoon. He will walk you through the fire. He will protect you. He will promote you. And victory will be yours. Amen. So praise God po sa salita ng Panginoon sa gabi ito. Now, punta na po tayo sa ating main points. Ano nga po ba yung mga qualities na dapat meron po tayo na nakita din po natin kina Shadrach, Meshach, and Abednego in order for us to live a life with an uncompromising faith. So in verse 16, para po sa ating first point, in verse 16 to 17, ang sabi po niya dyan, Shadrach, Meshach, and Abednego answered King Nebuchadnezzar, "Your threat means nothing to us." Grabe, no? "If you throw us in the fire, the God we serve can rescue us from your roaring furnace and anything else you might cook up, O King." So our first point po is strong confidence in the Lord. Amen. Are we confident in the Lord? Do we have this kind of confidence sa ating Panginoon? Let us assess ourselves, mga kapatid. Yung statement po na your threat means nothing to us. Alam niyo yun, it's just a very powerful statement from them. Especially kapag tayo yung nahaharap doon, no? Kapag tayo yung nasa bingit ng kamatayan, nakakitapon man sila sa nagniningas na apoy, hindi sila matitinag. Because they have this strong confidence sa Panginoon na na kahit itapon man sila doon sa apoy na yon, God will rescue and deliver them. He will save them. Amen? So, they have put their trust in God, kapalit man nito ang kanilang buhay. That is how they value God. That is how they value God's word more than their lives, mga kapatid. No? So, in our time today, iilan lamang po siguro, no? But, syempre, we are aiming for it. We are praying for it. We are hoping, no, na maipaglaban din natin yung ating pananampalataya, lalo na kapag naapektuhan na po ang ating buhay. In the first place, mga kapatid, we won't have this life without Him. Amen? So, sabi nga po ni Oral Roberts sa kanyang turo about sa kanyang message, hindi pa ako sure sa title if it's the fourth man po ata yun. Sabi niya doon, when you bow, you burn. Kaya sabi niya, whatever you compromise to keep, you will eventually lose. So mga kapatid, we really need to have this confidence in the Lord na whatever comes our way, gaano man kainit yung persecution sa atin, gaano man katindi yung pagpipiga sa atin, no? As long as we put our trust and have this strong faith in Him, He will deliver us. Just have the strong confidence in God, in His Word, and in His promises. No? So, bilang mga totoong mananampalataya at tumanggap sa Panginoon, ganito po dapat ang maging statement at maging prinsipyo natin, mga kapatid. Kapag tayo po ay sinusulit o kaya kapag tayo po ay humaharap sa matitinding pagsubok ng buhay, sa ating pong pananampalataya. In Psalms 27 verse 3, ang sabi po dito, "Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war rise against me, yet I will be confident." No? Gaano man karami yung maging against sa atin, against man ang lahat sa atin, pero kung ang ginagawa natin ay kalooban ng Diyos, it's okay, mga kapatid. Marami man ang mag-persecute sa atin, marami man ang mag-arise na against sa kalooban ng Diyos, sa ginagawa natin, it's okay, let us be confident. Bakit po? Dahil ang Lord ang ating defender, mga kapatid. He will save us from them. He will defend us from them. He will protect us from them. No? We just need to have our strong confidence sa Panginoon. We have to depend fully sa Diyos lamang po. Let us remember to put absolute confidence in God's promises and make His Word your final authority. Tandaan po natin, make God
and make His Word your final authority in life. No? Even when in the natural, it looks like it will cost you. Ang pagsunod po talaga sa Panginoon, yung pagtitiwala po talaga natin sa Panginoon, yung pananampalataya natin sa Diyos, it will cost us. No? Ang mundo talagang against sa atin dahil ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. But let us be confident, no, na we are on the right side. We are on the right hand of God, and nothing can move us, nothing can shake us. No? So, in Hebrews 13:6, sabi po niya dito, this is one of the assurances na meron na maaari po nating i-claim. So, we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? No? So, sabi po niya dito, ang Lord po ang siyang helper natin. Kagaya po ni Shadrach, Meshach, and Abednego, they have this strong confidence sa Panginoon na He is their helper. Alam po nila na i-deliver sila ng Panginoon dahil ginawa nila kung ano ang kalooban ng Diyos. That is how confident they were during that time. Amen? So, tandaan po natin mga kapatid, let us always be confident. Let us always have this confidence in the Lord. In Jeremiah 17, verse 7, sabi po niya dito, but blessed is the one who trusts in the Lord. Pinagpala daw po ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon, whose confidence is in Him. So kung ito po ay meron sa atin, kung pinanghahawakan natin ang salitang ito ng Panginoon, if we believe this word of God and we act on its word, we will be blessed by God. Amen? So tandaan lang po natin mga kapatid, yung first quality, to have a strong confidence in the Lord. Next point po, in verse 18a, sabi po niya dito, but even if He doesn't, it wouldn't make a bit of difference, okay? No? So, yung ating second point po is strong conviction in the Lord. No? Yung statement nila na, but even if He doesn't. Kaya nga doon sa kanta, but even if He doesn't, I stand tall. Diba? Gawin man o hindi. Sabi po niya dito, hindi man gawin ng Panginoon, hindi man niya kami i-save, hindi man niya kami i-rescue, hindi man niya kami i-deliver, wala pa rin magbabago sa desisyon namin. And that is not to worship your God. No? So with these words, makikita natin na talagang they have put their faith to a higher level. Grabing kainit na yung faith na meron sila. Talaga alam nila na kaya silang iligtas ng Panginoon, no? Pero yung strong conviction sa kanila na kahit hindi man ito gawin ng Panginoon, hindi pa rin sila sasamba sa Diyos-Diyosan na ipinagawa ng hari. Amen? So, ito po personally, isa sa mga realization ko upon meditating this message, no? Their conviction was so powerful that they would still rather die than to deny or disappoint their God. Grabe yung faith nila, no? Grabe nilang pahalagahan yung kanilang pananampalataya sa Diyos. No, they chose. No, grabe yung firmness ng kanilang faith, yung kanilang conviction na mas pipiliin nilang mamatay kaysa i-deny or i-disappoint ang Diyos na pinaglilingkuran nila. Alam niyo po ba mga kapatid, it is actually a reminder for us, no? A challenge din sa atin, no? Na do we have this kind of heart? Kaya ba natin i-offer? Kaya ba natin ialay ang ating buhay para sa Panginoon? No? Tanong po sa atin, no? Is our conviction that steady, secure, and strong? Ganito na po ba ka-strong yung ating conviction sa Lord? No? Are we in a position of faith na
we can refuse to possess yung tinatawag na faltering faith. Yung faltering faith, nasa James 1:5-7 po, yun ang sabi doon, if we have a faltering faith, para daw po tayong alon na itinataboy lang ng hangin kahit saan. No, are we that kind of servants ng Panginoon, ng Lord? Kagaya ng tatlong ito, mga kapatid, dapat tayo din po, no, in our time, in our generation, dapat tayo magkaroon din ng steady, secure, and strong conviction sa Panginoon. Especially kapag hindi nakalooban ng Diyos yung pinapagawa sa atin, yung nangyayari, yung ginagawa natin. Let us have this kind of strong conviction sa Lord. No? And let us assess ourselves. Is our faith firm or faltering? Firm pa po ba yung faith natin sa Lord or nagpa-falter na? No? So remember, mga kapatid, God can take you out of your situation or simply bring you through it to build and rebuild the faith of others. Alam niyo, may purpose kung bakit po natin pinagdadaanan ang mga pinagdadaanan natin ngayon. May purpose kung bakit ganyan katindi yung pinagdadaanan mo, kung bakit ganyan kainit yung pinagdadaanan mo, kung bakit ganyan kabigat yung pinagdadaanan mo. It is to build and rebuild your faith and the faith of others. Alam nyo, kung itong tatlong ito, sina Shadrach, Meshach, and Abednego, lumuhod sila doon sa Diyos-Diyosan, doon sa golden image na yon. Di kaya, kumbaga sa atin ngayon, hindi na po mabibuild yung faith natin, hindi na marirebuild yung faith din ng iba, mga kapatid. Bakit? Dahil pinakita ng tatlong ito na sa kabila man ng ano man ang mangyari sa kanila, kakapalit man nito ay kanilang buhay, mga kapatid, they chose their faith na ipaglaban yung kanilang faith sa Panginoon rather than sumunod sa kung ano ang hindi kalooban ng Diyos. No, ito po yung personally tinatawag ko itong furnace faith. Kasi yung furnace faith, ito po yung nag-iinit na pananampalataya. Kumbaga, napakainit ng pananampalataya ng tatlong ito sa Panginoon. And when we say furnace faith, ito po yung klase ng faith na dead to doubt. Ibig sabihin, there's no room for doubt. Walang room ang hesitation, ang pag-aalinlangan sa kanilang buhay. And it is blind to impossibility. Ibig sabihin, there's no room for impossibilities with God. Dahil lahat po ng bagay ay posible sa Panginoon. When we say furnace faith, we can trust Him even when we don't understand. Ganito yung klase ng faith na dapat meron tayo. Patuloy pa rin tayo nagtitiwala sa Panginoon even when we don't understand. We still follow His instructions even when we don't understand, even when it seems impossible, mga kapatid. It doesn't waver whatever circumstance come our way. Hindi po ito nagsuswerve, hindi po ito nagwe-waver. No, ito po yung klase ng faith na dapat meron po tayo. This is the kind of faith that knows that even if He doesn't get us out of the fire, He will make sure that we don't get burned. Amen? So, even if you have to go through the fire, He will go with you. Tandaan po natin ito palagi, mga kapatid. God will always be with us no matter what. As long as tayo po ay hindi nagko-compromise sa ating buhay pananampalataya. And last point po natin is in verse 18b. Ang sabi po niya dito, we still wouldn't serve your gods or worship the golden statue you set up. So for our third point, strong connection to the Lord. Strong connection to the Lord. Dito po sa verse na ito ay makikita natin kung gaano po ka-intimate ang relationship ni Shadrach, Meshach, and Abednego sa kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Yung word na still, no? Even if they will be put to the fiery fire, ano po ang ginawa nila? They responded confidently na still, Hari, magkagayon man, mahal na Hari, hindi kami luluhod at sasamba sa Diyos-Diyosan niya. Magkagayon man, ikamatay man namin, maging buhay man namin ang kapalit, hindi kami luluhod sa Diyos-Diyosan na iyan. Grabe yung kanilang
connection sa Panginoon na kahit anumang mangyari, alam nila na hindi kalooban ng Diyos na sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyos. So when we have strong connection to God, it is easier for us to live in an uncompromising faith. Kung ganito po tayo ka-intimate sa ating relasyon sa Panginoon, madali na lamang po sa atin na na hindi i-compromise yung ating faith para lang po sa sistema or sa pinapagawa ng mundo sa atin. Kaya nga, di ba, in 2 Corinthians 5:7, we're always reminded that we live by faith and not by sight, mga kapatid. Ano man yung nakikita natin na ginagawa ng lahat, ginagawa ng mundo, let us not compromise our faith with that. No? Lahat man sila ginagawa nila, ikaw na lang ang nakatayo, ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Let us be confident. Let us have this strong conviction sa Panginoon. Let us not deny Him. Let us not disappoint God in our faith. Amen? So, we live by faith, not by sight, mga kapatid. Gaano man po katindi yung persecution, yung pinagdadaanan natin, let us live by faith. All will be worth it kapag ginawa po natin ito para sa Panginoon. When it feels like we are in the peak of our testings, huwag po tayong tumingin sa kung gaano kainit or kalaki yung testing or yung mountain, because God is bigger than our mountain. He can save us from it. He can deliver us from them. So, tandaan po natin na the more na nagiging intimate tayo sa Panginoon, the more na nagiging malapit tayo sa Diyos, the more din na yung faith natin is tested with fire. No? Kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, dahil sa sobrang intimate ng relationship nila sa Panginoon, yung kanilang faith ay tested with fire, literal na fire, yung nag-test sa kanilang pananampalataya. But in the end, mga kapatid, anong nangyari? No? Were they burned? Were they hurt? Hindi po. No? Dahil dineliver sila ng Diyos. No? So, bakit po tinetest yung faith natin sa apoy? Para po lumabas yung gold, para lumabas yung refined character sa atin na nais makita ng Lord sa atin, no, bilang kanyang mga anak. This is the kind of life na hindi nagko-compromise sa sitwasyon, sa anumang circumstance, sa mga tao, sa mga bagay, o sa kung anumang sistema ng mundo. No? So let us always remember to have a strong connection to the Lord, always, mga kapatid. Dahil kapag meron po tayong strong connection sa Lord, it is easier for us to live a life with an uncompromising faith, without compromising our faith. Amen? So, for our conclusion, it is actually a reminder and a warning na din po sa atin. In 1 Corinthians 16:13, sabi po niya dito, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. No? So, let us watch over our faith, mga kapatid, at wag po nating hayaan na ma-compromise tayo, for this is not the will of God. So, our purpose is to fulfill the purpose of His will in our life, and that is to live a life in an uncompromising faith. No? Sa kabila man ng uncompromising world, we are in this world, but we are out of this world, mga kapatid. So, let us not compromise our faith. So, tandaan po natin, mga kapatid, it is God's will for us to live a life in an uncompromising faith. So, I hope and I believe na tayo po ay natuto sa salita ng Diyos na ibahagi sa gabing ito. So, yun lamang po, and God bless us.